Bawat isa sa atin ay may mga iba't ibang nakakahiligang gawin kung saan dito nag-uumpisa ang ating pagdiskubre sa ating mga sarili. Katulad na lamang ng pagpipinta, hilig sa musika, kahiligang magbasa, maglaro ng mga games at marami pang iba. Ngunit paano kung ang iyong anak ay may kakaibang nakakahiligan na ito pala ay magdudulot ng masamang epekto na aabot sa pagkapahamak nito at ng ibang tao? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaparts, ang istorya ng isang lalaki sa Amerika na pumaslang ng halos 17 na tao. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Jeffrey Dahmer ay ipinanganak noong May 21, 1960 sa Milwaukee, Wisconsin. Bata pa lamang si Jeff ay nagkaroon na ito ng hindi magandang karanasan nang dahil sa kaniyang mga magulang na palaging nag-aaway. Ang kanyang ina ay dinapuan ng matinding depresyon na madalas ay hindi na maunawaan ng kanyang ama. Nang dahil sa depresyon ng kanyang ina, nalulong ito sa mga bisyo kagaya ng alak na halos mula umaga ay umiinom na. Habang ang kanyang ama naman ay madalas wala sa kanilang bahay nang dahil sa trabaho. Kung kaya't walang ibang aasahan si Jeff kundi ang kanyang sarili. Siya na din ang halos nag-aalaga sa kanyang kapatid na nang mga panahon na yon ay sanggol pa lamang. Taong 1968 nang lumipat ang mga Dahmer sa Ohio sa edad na 8, dito nag-umpisa ang pagkahilig ni Jeff sa mga buto o skeleton at sa mga pagsusuri sa mga patay na hayop kung saan ang mga nakukolekta niya ay dinadala niya sa likod ng kanilang bahay upang pag-aralan isa-isa ang mga laman loob nito. Ang mga katawan naman nito ay pine-preserve niya gamit ang formalin habang ang mga buto nito ay nakaayos sa isang lamesa ng may sunod-sunod na laki. Nang siya ay dumating na sa high school sa edad na 14 years old kung saan siya ay naging outcast, ngunit kilala ng kaniyang mga guro bilang isang mabait, masipag at magalang na bata at mayroong mataas na grado. Isa din sa mga member ng tennis team at high school band kahit na hindi ganon katagal siya miyembro ng mga ito. Taong 1977, unti-unting bumababa ang mga grades ni Jeff at unti-unti nang nagkakaroon ng bisyo, lalo na ang pag-inom ng alak. At sa sobrang pagka-addict nito sa pag-inom, kahit sa loob ng klase ay umiinom ito. Nang mga panahon na ito ay halos mula umaga pa lamang ay nagiinom na si Jeff. Sa kabila ng mababang marka ni Jeff, siya ay nakapagtapos pa din ng high school. Nang mga panahon na ito, ang kaniyang mga magulang ay tuluyan nang naghiwalay nang dahil sa hindi na talaga magkasundo at halos puro away na lang ang nangyayari sa kanilang tahanan. Ang ama ni Jeff ay umalis at pansamantalang nanirahan sa isang motel, habang ang kanyang ina naman ay nagdesisyon din na umalis kasama ang kapatid nito na si David at iniwang mag-isa si Jeff sa kanilang bahay. Sa sobrang sama ng loob ni Jeff sa mga pangyayaring yon, parang wala nang may malasakit pa sa kanya. Dito na mas lalong nagbibisyo ang binata. Halos nagmistulang basurahan ang kanilang bahay sa dami ng kalat ng mga cans at bote ng alak na inaaraw-araw nito ang pag-inom upang maibsan ang kaniyang lungkot. At tinanggap na lamang niya na ito na ang kanyang kapalaran. At dahil nga sa pagkakataong ito, siya ay malayang nagagawa ang lahat. Lalong lumala ang kaniyang pag-inom at kung minsan ay nakakaisip ng kung ano-anong hindi naiisip ng isang normal na tao. Isang araw habang si Jeff ay nagmamaneho pa uwi, nakita niyang may isang lalaki, si Stephen Mark Hikes, na nag-aabang ng masasakyan pabalik ng city. Dahil nagpakita ng kabaitan si Jeff ay naging komportable naman si Steven dito at naisipan tuloy ni Jeff na imbitahan ito muna sa kanilang bahay upang uminom ng kaunti bago pumunta sa city. Pumayag naman si Steven dahil mukha namang harmless si Jeff. Sa bahay ng mga Dahmer, nag-inom sila at nagkwentuhan hanggang sa lumipas na ang oras at nakaramdam na ng pagod si Steven at gusto na nitong umalis. Kung kaya't nagsabi na ito kay Jeff. Ngunit si Jeff ay parang takot na ulit mag-isa kung kaya't ayaw niya payagan ang bagong kakilala na si Steven na umalis.
Sa kabila ng madaming pakiusap ni Steven na talagang kailangan na siyang umalis, ganun pa din ang pagtutol ni Jeff na nagmamakaawa dito upang wag nang umalis, na nahalata ni Steven na parang si Jeff ay bakla. Dito na sila lubusang nagtalo na nauwi sa paghampas ni Jeff ng dumbbell sa ulo ni Steven. At di pa ito nakontento habang ang kaniyang bisita, sinakal pa niya ito hanggang tuluyan ng malagutan ng hininga. At pagkatapos, dahil nga si Jeff ay isang bisexual, dito nabuo ang pagnanasa nito kay Steven at ginawan pa niya ito ng kahanan. At nang makaraos na ito, ibinaba niya ang bangkay ng kanyang bisita sa basement at kinabukasan ito ay kaniyang dinisect. Ito ang pinakaunang biktima ni Jeffrey Dahmer. Pagkatapos niyang pag-aralan ang katawan ng kaniyang biktima, ito ay inilibing niya sa kanilang bakuran. Dahil nga ito ay una, medyo nakukonsensya pa ang Dahmer dito at naisipang ayaw na niya ulit gawin ang ganoong klase ng krimen. Nag-enroll si Jeff sa isang university upang ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral sa pag-asang mabago ang takbo nito. Ngunit makalipas ang buwan, ito ay nag-drop dahil hindi siya makagising ng maaga gawa ng lumalala ang kaniyang pagkahumaling sa alak. January 1979, pinilit si Jeff ng kaniyang ama na pumasok sa military dahil nagbabaka sakali ito na madisiplina ang kaniyang anak dito. Sa pagkakataong ito, nag-aral si Jeff bilang isang medical specialist sa military. Ngunit makalipas din ng ilang buwan, na-discharge ito nang dahil sa hindi talaga nito matigilan ang bisyo niya sa pag-inom ng alak. Pagkalabas nito sa military, nanirahan siya sa Ohio kasama ang kaniyang ama at stepmom. At dahil nga si Jeff ay may mga bisyo at hindi magagandang record, ang kanyang ama ay nagdesisyon na iuwi ang binata sa kaniyang lola sa Wisconsin at baka sakaling makapag-isip ito at magbago. Nasinubukan naman talaga ng binata na magbago noong una. January 1985, napasok ito sa trabaho sa isang factory ng chocolate bilang isang mixer. Ngunit nang makatikim ito ng sweldo, bumalik na naman ang kanyang bisyo sa pag-inom. Inisa-isa niya ang mga gay bar at bathhouses sa lugar at dito niya winawaldas ang lahat ng kaniyang kinikita. Pero dahil nahuli si Jeff na naglalagay ng drugs sa iniinom ng mga kasama at mga report na sinasaktan sila ni Dahmer, nabana siya sa mga bathhouses. January 1988, nang makilala ni Dahmer ang 18 years old na binata na si James Dictator, isang palaboy at bayaran. Inalok niya ito ng $50 upang maging modelo sa mga larawan na hubad. At syempre gipit sa pera, kinagat ni James ang offer ni Dahmer at sumama ito dito. Sa bahay ni Dahmer, dito nagpakalunod ang dalawa sa makamundong gawain. Dito nilagyan ni Jeff ang huling baso ng alak ng isang drugs at biglang nawala na ng lakas si James. Pagkatapos nito, nang halos wala ng malay ang binata, dito na ito sinakal ni Jeff hanggang sa bawian na ito ng buhay. Itinago niya ang katawan nito sa loob ng bodega. Pagkatapos ng 1 week, binalikan niya ang katawan nito at pinagpira-piraso. Dito na nagsunod-sunod ang pagpatay ni Jeff sa mga nakakasama niya. Karamihan dito ay mga bayaran at palagimik na kabataan. Ang lahat na ito ay pinapainom niya muna ng alak na may drugs at kapag nawala na ng malay, dito na niya ginagawa ang kaniyang balak. Dahil nga nawiwirduhan na rin ang kaniyang lola sa kanya, siya ay napalaya sa bahay nito at lumipat siya sa isang apartment. At dito na naganap ang mas madami pang pagpatay na umabot nga lahat sa 70 na tao na halos mga nakikilala niya sa bar. At syempre, ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Isang gabi noong July 22, 1991, nakatakas ang isang dapat biktima ni Jeff Dahmer. Nakatakbo ito at nakahingi ng tulong sa mga pulis. Agad namang rumisponde ang mga kinauukulan at dito na nila nakita ang mga larawan ng mga pinatay ni Jeff, kung kaya't agad siyang hinuli. Nakuha ng mga pulis sa apartment ni Dahmer ang mga na-wash out na mga buto, ulo ng biktima na nasa ref at parts ng mga katawan. Isang drum ng asido na dito di umano tinutunaw ni Dahmer ang mga laman ng biktima niya habang kinukolekta niya ang mga buto.
Sa pagkakahuli kay Jeff Dahmer, dito na siya umamin sa lahat ng nagawa niya at inamin niyang kinakain din niya ang kaniyang mga biktima. Pinatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo noong February 1992. Tinanggap naman ito ni Dahmer at sa loob, sinubukan niyang mamuhay ng tama at tuwid. Ngunit kahit ganon, sinisingil pa rin siya ng tadhana sa kanyang mga karumal-dumal na nagawa. November 28, 1994, si Jeffrey Dahmer ay napatay ng kanyang kasama sa kulungan. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat